So yun, day ano na tayo? Day 16. So, tinake ko tong video na to kahapon. March 15. So, i-upload ko siya today, March 16. March 16, Saturday. Ayan. Basta Saturday, meron kaming klase sa masteran. So, yun. Ang title nga pala ng ating video for today ay thankful ako dahil una, paano ba umpisahan? Basta yung puso ko punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-asa talaga. Yan, compare before na syempre, normal lang naman na meron tayong mga problema pinagdadaanan. And dahil nga pinagdadaanan yan, dapat dinadaanan lang yan. Dapat hindi yan tinatambayan bagkus. Gumagawa tayo ng solusyon kung paano natin malalampasan ang mga problema na yun. And yun, kumbaga wag tayong magpakalunod dun sa problema. Dahil meron talagang mga pag-asa at napakadaming solusyon ang nakahanda para malampasan mo lahat ng mga problema pinagdadaanan mo. So, kanino ba ako thankful? Una, syempre sa family ko. Yeah. Thankful ako kay na mama at papa. Kasi, ito yung tumatakbo sa isip ko. Thankful ako kasi naging broken family kami. In a way na, yung pagiging broken family namin, siya yung nagturo sa sarili ko. Siya yung nagturo para maging malakas ako para harapin yung mga pagsubok sa buhay. Yung pagiging broken family namin, siya yung nagturo sa akin para mas mapalapit lalo kay Lord. Kasi dumating talaga yung time, elementary to high school, lagi ko pinagpe-pray na sana makompleto yung family namin. Yun, parang walang palya yun. Every night na matutulog ako, laging ganun yung prayer ko. And, ano pa? Parang yun din yung pinanghawakan ko before na sabi ko sa sarili ko, darating yung time na papasok ako sa isang relasyon at hindi ko ipapadanas sa magiging family ko, sa mga magiging anak ko at sa asawa ko yung status ng family na meron ako. Yun. Thankful din ako sa mga taong tumulong sa akin. Siyempre, unang-una sa Mami Leia na kumugkop sa akin nung high school ako. Yan, thank you. Sa Lula Puti, yan, sa Azul family, yan. Lalo na kay Tita Rochelle na parang first tutor ko nung high school. Imagine, high school ako nung parang third year high school. Tinuturuan ako ng tita dun sa malaking table, as in latag talaga lahat ng mga books, encyclopedia, dictionary, and first time ko maka-encounter ng tita na gano'n, na yung sincere na nagturo, and then dinirampan niya ako ng yung baunan, kasi concern talaga siya na pagdating sa food, concern siya na kailangan meron akong food na kakainin sa school. Mabait ang Tita Rochelle. And ang Lula Puti, yung pagdating talaga sa food, maalalahanin sila, ganyan. And thankful ako sa Azul family kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro parang matetenga ako doon sa kung nasan ako dati, doon sa nung pinagcook nila ako. Biglang sobrang dami lamok. Yun, kanino pa ako thankful? Sa Ninang Amor, yan, from Tingga, going to Santa Rita, sa Arabe family, sa mga inay, sa Ninong Nelson, yan, kina Marin at kina Abigail, mga kinakapatid ko and pinsan na din. Thankful ako kasi ilang years din akong nagstay sa kanilang bahay. Though bata pa lang ako, parang ang kwento nila, inaalagaan na rin ako ng Ninang Amor, yan. Pasaway daw ako noon, parang nangangagat ata ako dun sa Santa Rita. Yan. Yun lang yung mga tanda akong kwento. Ano pa? Thankful ako, eto talaga, thankful talaga ako kay Architect Dar sa Ilagan family. Grabe, ang Lola Resilin, sina Denver, ang Kuya Daryl, ang Lolo, sina Marikit, yan. Hello po Father, good afternoon po. Yan, duman si Father. Yan, thankful ako sa kanila. Siyempre sa Lola Resilin, parang ang ganda ng pagpapalaki niya sa mga anak niya, and napaka-business minded ni Lola, napakasipag ni Lola. Tapos, kay Ate Dar, isa siya sa tumulong. Tanda-tanda ako, hindi ko talaga makakalimutan ng Ate Dar. Kumbaga, si Ate Dar talaga yung isa sa naging
savior ko kung bakit naging working student ako noon. Kasi binigyan niya ako ng pang-requirements para makapagtrabaho sa Jollibee. And napakalaking bagay noon yung ginawa niya. And then, yun, kanino pa? Sa mga friends ko, sa Ristoré, Tropang Republika, yan, sina Larry, sina Royet, sina Raven, sina Tokayo Jomar, sina Loven Dalisay, sina Marian, Sheila, Mean, sina Ana Marie Aquino, sina Fe, basta ang dami pa lahat, sina ang dami, basta hindi ko kayo ba isa-isa. Yan, thankful ako kasi kayo yung parang naging sandigan ko na nang working student ako. Though alam niyo na napakahirap ng schedule ko, pero kayo talaga yung nag-a-adjust for yung sa time ng practice natin. Kapag meron tayong mga gagawing project, ina-adjust nyo talaga yung oras kasi nga nagwo-work ako, and I'm very thankful. And hinahayaan nila ako minsan na matulog sa classroom kasi nga puyat ako sa work. Yan, thankful ako sa kanila. And then, yan, yung mga friends ko nung nagwo-work pa ako sa Jollibee, yan, kumbaga, parang puro kumbaga ako. Yan, thankful ako sa kanila kasi naging malaking parte sila ng buhay ko. Parang sila yung nakakwentuhan ko kapag may problema ako. May time na tumatambay kami sa kanilang bahay, kwento-kwento, ganyan-ganyan. Basta ang saya sa feeling na meron ka mga kaibigan ganun. Na kahit nahihirapan kayo sa work, tuloy lang, ganyan. And ano pa, thankful din ako sa mga kaibigan ko sa CLP. Yan, yung Tubol Friends. Yan, Tubol Friends. Parang nag-start kasi yon dahil meron kasi akong kaibigan, si Cornel. Yan, kaibigan ko si Cornel. Kung hindi dahil kay Cornel, hindi ako makakapasok sa CLP. Kasi si Cornel yung parang nag-introduce sa akin sa CLP. Kasi that time, nung working ako sa SM Supermarket, hindi ko alam yung CLP. And sa kanya ko nalaman na ang CLP pala, nasa likod pala ng Coliseum na malapit sa BSU, Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Nag-enroll siya noon. And ako, parang napaisip din na mag-enroll din kasi sayang naman. Sayang yung time. Gusto ko rin naman na bachelor degree. And then si Cornel kasi, lagi siyang kumakain sa room. Ako kumakain ako sa canteen. And then meron ako nakitang circle of friends na magkakasama silang kumain sa canteen. And then ako, nakijoin ako dun sa table nila hanggang sa araw-araw ko na silang kasama sa pagkain. Then yun, naging kaibigan ko na sila. Sina Alvin, and then si Misha, Charissa, Yulson, and Regine. Yung si Father. Yeah. Pero okay lang. Yun, sila yung parang nakasabay ko na sa pagla-lunch, pagkakain sa canteen. Hanggang sa nadagdagan kami. Hindi, yung palang kaibigan kong yun, parang nagkaroon kami ng kooperatiba, yung mini store na kami yung nagtitinda sa classroom. Pinagbebenta namin yon. And then hati-hati kami sa tubo. Tapos nung parang nadagdagan kami, napasama sa amin sina Kuya Emerson, si Angelo, si Leonard, tsaka si Lacey. Yan, parang napaka-solid talaga ng friendship namin hanggang sa kami ay naging 3rd year college, 4th year, nag-OJT, magkakasama kami lagi, kapag kakain sa labas, meron kami kinakainan yung bentelog. Hanggang ngayon, solid pa rin talaga yung Tubol Friends. And kapag meron mga special events sa buhay namin, kami-kami yung mga magkakasama, siguro darating yung time na kapag meron ng ikakasal sa bawat si Muwa din pala, si Norhaini, yung kaibigan naming Muslim. Yan. Siguro darating yung time na kapag merong mga ikakasal, yung mga wedding, church wedding, siguro hindi mawawala sa list of guests yung mga kaibigan ko ngayon. Tapos, thankful din ako sa kanino pa. Basta ang dami. Yan sa community, yung mga brotherhood, yung mga sister natin sa MFC. Lahat. Yun. Siguro gagawa ako ng content na i-introduce ko sila. I-introduce ko yung mga kaibigan ko yun. Ipapakilala ko sila sa inyo. Ano ba yung mga personality nila. Bakit kami naging swak. Bakit naging solid yung pagkakaibigan namin. So yun Tapos, saan pa ako thankful? Thankful ako kasi good health kahit paano.
meron tayong maayos na work, meron tayong bahay na natutuluyan, meron tayong family na laging nandyan, meron tayong mga kaibigan, and masaya yung puso natin. Tapos, nagagawa natin yung mga gusto natin, nakakapag-travel tayo sa mga lugar na gusto natin puntahan, and we are very thankful sa mga blessings na dumarating, and yun. So, yeah, thank you. Bye, bye, bye.